Sambahin ka, O Diyos, ng aming mga kaluluwa. Glorify your holy name, Father God. Because you created all things. Hallelujah. Kasama na kami sa iyong mga nilikha, O Diyos. And here are, Lord, your people. Called us, hallelujah, to show forth your praise, Lord God. Mga kapatid, panahon na para ibigkas ang kapurihan ng Diyos. Hallelujah! Ibukha ang mga labi para magpuri sa Diyos at sumamba sa Diyos na dakila. He is the omnipotent Father. He is the creator of all things. Hallelujah. And by His name, sa kanyang dakilang pangalan ay mayroong pagtatagumpay ang bawat isa. We glorify you, O God, sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, Ikaw ay aming sinasamba, O Diyos, at dinadakila. Luwalhatiin ka sa iyong karangalan, Panginoon. Dinadakila ka namin sa iyong mga makapangyarihang gawa sa buhay namin, O Diyos. Walang katulad, walang kapantay ang iyong mga gawa sa buhay namin. Mataas ka sa iyong karangalan, O Diyos, na dakila sa lahat. Sinasamba ka namin at tinataas sa aming kalagitnaan. Purihin ang Diyos, purihin siya. Purihin ka, Panginoon. Dakila ang Diyos at banal, minsan pa kami ay nagupuri at nagpasalamat. It's such a big privilege, Lord, na kami ay makaparito sa iyong presensya, Panginoon. It is not the place, actually, but it is the presence of the Lord. Oh, pagkabuti, buti na makita. Hallelujah. The brethren dwells together in unity. Isa lamang ang aming sinasamba sa umagang ito, O Diyos. Isa lamang ang aming puso na nagagalak sa iyong presensya, Panginoon. We have this one mind and one joy in our hearts, Lord Jesus. Na kung paanong sinabi mo, Panginoon, hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man. At ito'y pawang katotohanan, O Diyos, sa aming panahon. Dahil nararanasan namin ang iyong lingap, O Diyos. Nararanasan namin ang iyong kahabagan sa mga panahon na ito. Pinaparanas mo sa amin ang iyong kadakilaan, O Diyos. Hallelujah! And that's why we will praise your holy name, Lord God. We will give all honor to you, Father God. All thanksgiving, all praise and honor to you. Purihin ka, O Diyos. Dakila ka sa buhay namin. Salamat sa iyong mga gawa. Salamat sa iyong pag-iingat sa bawat isa. Salamat because you provided everything sa buhay namin. Hindi lang kami nagagalak, Panginoon, materially. Pinibless mo ang bawat isa. Kundi higit kami nagagalak because of your wisdom, Lord, na nasa iglesia. Oh, how God placed your wisdom in the church. How God placed, ordained, hallelujah, inilagay ang lahat ng bagay sa iyong katawan, Panginoon. You set all things in order, Lord God. At narito ang bawat isa, mga munting buhay, patuloy na nag-aalay ng papuri at pasalamat sa iyo, Diyos. Babalik namin sa iyo ang pinakamainam na papuri at pasalamat sa umagang ito. Sa iyo ang buong kalakasan at kapurihan. Sa iyo lahat ng pasalamat, O Diyos. Salamat sa buhay ng aming bawat isa, ng aming mga kapatid. Salamat sa mga testimony. Salamat sa iyong mga pag-iingat sa kanilang mga personal lives, Lord. Salamat na ikaw ang tumulong sa kanila sa panahon na sila ay nasa malayo. Sa panahon na bawat isa ay gumagawa ayon sa iyong kalooban. Salamat, may Diyos, na tumitingin at nagbabantay pa rin at nagkakaloob ng aming mga pangailangan sa uling mga araw na ito. Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan for everything, Lord God, that you have done in this ministry, in this humble assembly, O God. Salamat sa iyong mga provision sa bawat tahanan, O Diyos. Salamat sa mga kahilingan na iyong tinugon, Panginoon.
Ang mga karamdaman na iyong pinagaling, Lord, salamat, O Diyos. Tunay, wala kaming tatamuhin anuman kung hindi mo ipapahintulot lahat ng bagay. At ikaw din nagsabi sa bibig ng Apostol Pablo na ikaw rin ang gagawa ng daan upang aming matakasan ang lahat ng bagay na ito, O Diyos. At walang anumang pagsubok na hindi mo, O Diyos, hallelujah, na ibibigay sa bawat isa higit sa aming makakakaya, O Diyos, sa mga panahon na ito. Sa aming samot na langit, Panginoon, kalakip ang mga pasalamat. Ngayon din sa iyong mga salita, minsan pa ikaw ang mangusap. Kaya aming mga puso ay maging malinis sa iyong harapan. Ang mga kaisipan, O Diyos, aming panampalataya patibayin sa pagitan ng iyong mga salita. Palahin mo, Diyos, ang bawat bahagi, bawat isa. Mula sa iyong malit na lingkod, dumaasa lamang sa iyong kalakasan. At sa mga kalalakihan, kababaihan na ito, Diyos, sa mga may gulang, sa mga may pangangailangan, ikaw ang Diyos na magkaloob sa bawat isa sa umagang ito. Bless your word, Father God. Kami patuloy na itayong matibay at malakas sa uling mga araw na ito. Forgive us for all our sins or our trespasses, Lord. Mga kahinaan pa, nagagawa ng bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na makalakad pa sa uling mga araw na ito, O Diyos. Sa iyong lahat, sa ibinabalik, lahat ng kapurihan, lahat ng kadakilaan, pasalamat, pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Lahat ay magsabi ng amen and say amen. Ating palapakan ng Panginoon. Can we say, praise the Lord? Praise the Lord. Puri ng Diyos. At makupo ang bawat isa. Meron pa akong handog awit. Okay. So, nice ko muna mga kapatid. Magkalanis ang awit bago tayo pumunta sa ating paksa. May lyrics tayo, brother? Lyrics? Yung He'll Do It Again, isang magandang awit siguro. Mic na lang. Saan ating microphone? Praise the Lord. Okay. Hello, mic test. Okay. So, lawitin ito mga patid, isang familiar song sa ating lahat. He'll Do It Again. Bilang pasalamat sa Panginoon. Sa ating lyrics, Father. Bayaan niyo mga patid na iandong awit na ito sa Panginoon, sa kanyang mga pangako, kanyang mga salita. Fighting for you. Just like Moses, just like Daniel, just like Shadrach, Meshach, Abednego. And he'll do it again. Yes, he'll do it again. Hallelujah. If you'll just take a look where you are now and where you've been, well, hasn't He always come true for you? It's the same now as then. You may not know how, you may not know when, but He'll do it again. You may not know how, you may not know how, you may not know when, you may not know how, you may not know when, but He'll do it again. Praise the Lord, praise the Lord. Ating palapakan ng Diyos, mga kapatid. This is our God, our Savior, Jesus Christ. Hindi siya nagbago noon, ngayon, at magpakailanman. Praise God.
is the same yesterday, today, and forever. Puri ng Diyos, sa magandang umagang pagbati sa ating lahat. Salamat sa kaniyang biyaya to have a fellowship muli sa dako ito. For a while, kami ay naparoon sa dako ng Arteche. At salamat sa inyong mga dalangin, prayer, patuloy na support sa ministry. So, salamat din sa mga bagong karanasan, mga patutuon naming narinig doon sa ilang mga kapatiran sa Arteche at sa fellowship doon na pinagkaloob ng Diyos. Thanksgiving anniversary. Ilan lang mga kaluluwa roon, subalit niniwala ko na ang Diyos ay gumagawa sa dako na yon at mabiyaya siya sa mga kaluluwa, munting mga kaluluwa na nandun, mga kapatid. At sabi ko nga rin, hindi biro, last Wednesday, aking nabanggit, hindi biro ang purot parito ng ating mga kapatid doon, Pastor Eli, kanyang mga kalalakihan, katuwang sa ministry. Malayo sa Kalbayog, ang Arteche, mga 4 hours, more than 4 hours, or 3.5 hours na biyahe rin. Salamat sa patuloy na gawa ng Diyos sa lugar na yon. Bagamat ang ating Pastor Eli ay nakaranas ng ilang mga kabigatan din, katulad nating lahat. Nakaranas ng mga hindi rin biro ng mga trials, katulad sa kanyang may bahay na pinahintulot ng Diyos, magkaroon ng karamdaman. At ayon sa patuon ni Sister Mirna, ay ang mga doktor talagang sila mismo ay halos mag-give up at iniisip nila na wala ng pag-asa. At sa mga panahon na siya ay kinakailangan ng operahan ay hindi pa rin talaga stable ang kanyang kalagayan. Pero ang mga doktor rin nag-decide na kailangan nilang gawin, otherwise maaaring hindi na umabot. Totoo na ang Diyos ay Diyos ng himala, mga kapatid. Gumagawa pa rin siya ng mga dakilang bagay sa kanila na may pananampalataya. Kaya sa Diyos mauwi lang kapurihan. Pasalamat ng aking kinumusta si Pastor Eli. Kamusta ang iyong puso sa ministry? Sabi niya, kanya lang pinagkitiwala sa Diyos ang lahat. Sabihan ng Panginoon, Brother Joey, wala na yung mga damdamin na parang gustong umatras sa ministry. Ang Diyos ang nag-encourage sa kanyang mga lingkod na kahit sa mga kabigatan, may biyaya ang Diyos. I will supply all your needs, sabi niya. My grace is sufficient sa inyo na sa bawat isa na sumasampalataya. So salamat sa Panginoon sa aming pag-iingat, sa aming biyahe. And also, I want to congratulate sa ating newly baptized. Andiyan ba siya, Sister Majel? Pwede palakpakan ng Panginoon, mga kapatid, sa isang kaluluwa na nagbalik loob sa Diyos. At ang sabi ng Scripture, ang mga anghel sa langit ay nagkakasiyahan. Isang kaluluwa lamang ang manumbalik sa Diyos ay libo-libo mga anghel ang nagagalak. So gaano pa tayo, mga kapatid? Dahil ang mga anghel, never sila nakaranas ng redemption. Tayo na may katubusan sa ating mga kaluluwa ay higit dapat magbalik ng kapurihan sa Diyos. Pagpalain ng ating kapatid at siya ay magpatuloy at patibayin sa kanyang pananampalataya. Siguro isang maliit na trivia lang sa aking naabot na news o background sa personal ni Sister Majel. Kung di ako nagkakamali, siya ay song leader, tama ba? Sa kanila, sa denomination, sa kanya pinanggalingan na church. Kung ano man ang mga bagay na pinaunawa sa kanya ng Diyos, because here, meron tayong mga backup singer, pero never tayo nagkaroon ng mga kabaihan na nagsasong lead, dahil yun ay bahagi lamang ng mga kalakihan ng sabi ni Pablo na mga kababaihan ay hindi niya pinapahintulutan magkaroon ng authority sa harap ng mga kalalakihan ng Diyos. So ang Diyos ang naglagay ng lahat ng kaayusan sa kaniyang iglesia at yun yung ating sinasampalatayanan. Anyway, lahat naman tayo ay mayroong kanya-kanyang measure of faith at yan ang ating
papaksain sa umagang ito. At ilang announcement lang, follow up na lang mamaya siguro. Kinabanggit last Wednesday, meron tayong invitations sa New Life Harvest Church, kila Pastor Jonathan, this coming Sunday. Kaya lang umika ako ng paumanhin because limited lang po ang slot para sa bawat churches. So hindi lang sa atin, sa Baclaran, Bulacan, Las Marinas, 25 person lang po per church. So, akin na lang in-advise si Brother Tim, siya ang mag-asikaso at may ilan na nagpasabi. Hindi ko alam kung napunan na yung 25 person. So, magpasabi na lang po kayo at i-update kung mayroon pang slot. Okay, so yun lang po at salamat sa prayer yan. Mag-start yung gawain ng 1 p.m. this Sunday. So, ngayong hapon after service ay meron kaming short meeting ng mga kalakihan para pag-usapan kung paano tayo hahabol doon sa gawain ng 1 p.m. So sa hapon, Pastor Edgar ang speaker at ako sa gabi. So yung gawain sa gabi ay 6 to 9. So 1 to 4, and then 4 to 6 ay break para mag-dinner, and then 6 to 9 ang gawain sa gabi. So doon sa mga sama ay mag-usap-usap din kayo dahil kung kailangan nyo ng transportation, so kailangan nyo rin mag-share o mag-contribute sa bawat isa kung wala tayong personal o private vehicle. So, ganun po ang ating maging arrangement at di ko alam kung available ang mga van ng mga kapatiran para magamit papunta roon. Okay. So, gayon din sa akin na i-post na message sa ating assembly group chat. At ito ay actually last 2 Sundays ago pa dapat ko i-announce. Kaya lang kami ay bumiyahe ng Arteche. So 2 weeks, 2 Sundays na rin na delayed. Bagay na ito ay may kinalaman sa ating tiles, sa ating church building. At kung yun yung mapapansin, yung bandang likuran dyan ay marami na pong nakaangat. Dito ay ilang tawag niyan. Partially ay napag-usapan na rin namin mga brothers. At ito ay ilang beses na nating ni-repair. So kung atin siguro kukwentahin yung mga repair ay malaki na rin siguro ang ating nagagamit o nagagastos sa pagre-repair. Yung last na repair na ginawa 2 months ago, yung dito yung part dito na medyo dyan nakaangat sa gilid. Yung gumawa ay nag-open na rin sa akin na sabi niya, Pastor, itong gagawin ko ay hindi ko binibigyan ng guarantee na tatagal. So siya na rin nagsabi na hindi ito magtatagal. Because ang isang dahilan nakita niya ang ating mga tiles, especially dyan sa bandang likod, ay naka-bend na po siya. So naka-bend, lubog yung gitna. So yung mga dulo nakataas ng ganon. So kung i-repair, hindi talaga siya tatagal na. Maaaring 1-2 months. At yun ngayon nangyari, umangat na ulit yung mga ni-repair nung kinuha natin 2 months ago. So, naisip ko lang at sa mga brothers din, sabi ko kung tayo ay magre-repair ulit, so magasta naman, labor and materials. At kaya ako nasabi na ito ay urgent because kung tayo ay hindi kikilos, hindi natin gagawa ng paraan, masisira lahat ng ating tiles sa ating sahig. At yan ay magka-crack, masisira. At actually, marami ng crack doon sa likod. Kaya ay advice sa ating mga brothers na kung tayo ay meron ngayong araw na nadadama na may share mamaya after service, ay magkaroon tayo ng offering para dito, kung ano yung nadama natin na i-share, gano'n man ito kalaki yung kaliit, ay ating pagkasama-samahin upang makabili tayo ng kapalit. So atin na lang papalitan ang mga nakaangat na tiles, yung mga nakabend na mahirap na siyang i-repair sa mga panahon na ito. So, kung ano man ang maibigay natin at ang Diyos bahala magdadag at ito'y ating ipapagawa, Lord willing, bukas kung mayroong available na gagawa. So, kung ito'y matuloy, gusto ko na rin i-announce, possible ay maka-cancel ang midweek service dahil madumi yan, makalat at magbabakbak sila dyan sa bandang likod. So, unahin lang po natin yung bandang likuran because I know na marami rin tayong mga pangailangan din personally at meron pa tayong paghahanda na anniversary 2 months from now.
So, yun lang naisip ko, doon lang muna sa likod ng line natin, dahil doon naman maraming sira at nakaangat. And dito siguro sa bandang harap ay by next time na lang siguro. So, yun lang po mga kapatid, ang isa sa mga pangailangan aking ipinapahayag sa ating lahat. Tiwala ako na hindi tayo mga bahagi ng iglesia na nakaramdam ng bigat, kundi tayo ay may mga pusong mababa para tayo ay makabahagi sa pakikiisa. So, huwag natin kalimutan, it doesn't matter how big and how small our contribution. So, ang Diyos ang bahala magdadag sa ating ma-collect mamaya para sa ating love offering. Iniwala ko mga kapatid na may paraan lagi ang Diyos sa lahat ng bagay. Alright, so mamaya after service, ihanda natin ating mga puso para sa bagay na ito. Alright. So, para sa ating paksa, at ilang mga announcements siguro mamaya na lamang ipakita sa atin after service. So, hindi na tayo tatayo para mag-save ng time. So, last Wednesday, ay pinaksa natin itong God Intimately Designed the Church. At ito'y ating bibigyan ng ikalawang bahagi. I hope na lahat ay nakantabay last Wednesday. So, let's open our scripture in 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 12, ilang mga verses muna ang ating basahin. Verse 12, for as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Verse 18, but now God has set the members, each one of them, in the body just as He pleased. So ating munang i-jump mga kapatid. Mamaya ating mabalikan nilang mga bagay dyan. Verse 27, now you are the body of Christ and members individually. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Verse 11. And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro and carried away with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Ang lahat ay magsabi ng amen? Amen. Puri ng Panginoon. So, bago ko makalimutan, last but not the least, I want to greet ang aking best friend. Salamat sa biyaya ng Panginoon. It's good to see you again sa fellowship. Salamat sa biyaya ng Diyos na sinamahan ka sa iyong trabaho, bagamat malayo sa fellowship, malayo sa family, lalo na at gayon din sa gawain. But salamat dahil ang Diyos ang sumama sa iyo, iningatan ka hanggang sa muli makabalik. So sa Diyos ang kapurihan, pasalamat. Ating palapakan minsan pang Panginoon mga kapatid. Salamat sa kaniyang pag-iingat sa buhay ng ating kapatid, Brother Samuel. Okay, so last Wednesday ating tinalakay ang unang bahagi. And this time I want to discuss naman about sa ating subtitle, The Complexity of the Body of Christ. So ating pinaksa last Wednesday, God intimately designed the church. So kung mapa-flash ng ating brother, ating title, ating subtitle is The Complexity of the Body of Christ. So kung bakit siya tinawag na complex, yun ang ating tingnan mamaya. So last Wednesday, pinunta natin lang mga bagay patungkol sa ating natural na pangatawan at yan ay
na-appreciate ni David doon sa Psalms 139 sa ating binasa last Wednesday. Nang kanyang sabihin doon, sabi niya, I am fearfully and wonderfully made. Psalms 139, 13 to 16. At doon ay nagpuri si Haring David. Now, about this natural body, itong ating physical na katawan, so gusto ko lamang munang balikan for the sake sa mga wala nung Wednesday. Kung ating titingnan ang pag-usapan about human body, ito ay pinapakita, ang sabi, ito ay study of the human body and encompasses multiple and interconnected biological sciences. It is primarily divided into two categories, yung anatomy and physiology. Yung anatomy, study of the body, structure and form. At yung physiology, the study of how those structures function to maintain life. So ito yung ating natutunan sa science kung pag-usapan ang human body, ang anatomy at ang physiology. Okay. So makikita natin sa scripture, bagamat sabi ko nga last Wednesday, maaaring hindi pa ganun kalawak ang knowledge about anatomy, so yung pag-aaral ng katawan ng tao, how everything develop, no? Kung paano na-develop lahat ng parts ng katawan natin, kung paano ito nag-interact sa isa't isa. Bagamat hindi pa ito wala pang maaring malalim na study sa mga panahon na yon, because ito sinulat ni Haring David way back, matagal ng panahon nakalipas. Pero kanyang na-appreciate how the scripture, because tinilaki natin last Wednesday na sa magitan ng salita ng Diyos ay ipinakilala or ini-introduce ang tinatawag na anatomy. Yung kabuuan ng physical body ng tao, kung paano ito ginawa ng Diyos, kung paano ito naging diverse in its components, kung paano ito pinagsama-sama ng Diyos yung mga bahagi. So binasa natin lang mga talata, Psalms 90 verse 12, sabi diyan, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So itong mga bahagi ng ating physical body na binabanggit sa scripture ay usually ito in-express with concern sa God's attributes. So para ipakita yung attribute ng Diyos, para ipakita yung inner man o yung kalagayan ng tao. Because pinakita natin last Wednesday na yung mga talata na ito ay nag-express ng kalagayan din ng kalooban ng tao. Sa Proverbs 23 verse 7, sabi diyan, for as he thinks in his heart, so is he. So mayroong kinalaman sa pag-iisip ng tao, kung bakit ang tao ay nilagyan ng Diyos ng puso. So yung puso ay hindi lang po para sa pag-ibig sa tao, kundi ito ay mayroon din kinalaman sa pag-iisip na ang Diyos ang naglagay. So madalas na mabasa natin sa ilang mga salita yung word na reins, R-E-I-N-S, Psalms 26 verse 2. Ang sabi diyan, examine me, O Lord, and prove me. Try my reins. Sa ibang salin, mind. Try my mind. So yung reins dito sa Hebrew word ay tumutukoy to be specific, kidney. Isa sa mga essential organ ng katawan ng tao. At kung pag-usapan itong mga reins, itong mga bagay sa loob ng katawan natin, sometimes pinapakita yung tao mismo. Kaya sabi diyan ni David, examine me, O Lord, and prove me, try my reins. Pero habang ito'y pinapakita ng Diyos sa mga writer, kay David, not knowing na pinapakita rin ng Diyos yung anatomy ng tao. This is what you are. Ito yung kalagayan mo sa loob mo. Ito yung meron ka sa loob mo. So wala pa mga malalim na pag-aaral sa katawan ng tao, yung anatomy, I think sa mga panahon na yan, dahil sa modern times na naman talaga, mas malalim na pinag-aralan itong human body. At mas marami tayong na-discover na cells, DNA, at marami pang mga bagay na meron sa tao. So ang scripture ay napakita na at pinakita na sa atin, kay David at sa marami pang mga sulat, ang tungkol sa kabuuan ng pagiging tao. Sa scripture, binabanggit din yung word na the bowels or gut or bowels. Psalms 22 verse 14.
Ang sabi diyan, I am poured out like water and all my bones are out of joint. So nababanggit yung joint, nababanggit yung mabahagi ng katawan. My heart is like wax, it is melted within my bowels. Sa ibang salin, kanila lamang mas pinapababa yung kahulugan or yung sentence. It is melted within me. Pero sa original Hebrew word ay binanggit yung word na bowels. Sa King James Version, bowels. It is melted within my bowels. At yung bowels dito ay tumutukoy sa intestines or abdomen. So kapag usapan yung mga bagay within us, no wonder sabi ni David, ang lahat ng nasa akin ay magpupuri sa Diyos. All that is within me will praise the Lord. All of our being, yung ating buong pagkatao, buong kalagayan. So hindi lang pala ito yung nakikita natin as appearance, yung panlabas, kundi doon sa ating kaloob-looban ay marami pa mga bagay na inilagay ang Diyos para mabuo ang isang tao, isang kalagayan ng tao, ang isang physical body. At doon pala sa kanyang kalooban ay napakarami mga bagay na inilagay ang Diyos para i-create ang isang bagay na kaniyang, sabi ng Scripture, na tayo ay nilikha ng Diyos according to His image and likeness. Yun yung kaniyang talagang very purpose ng kaniyang creation. So para bigyan ng pansin lamang, ang bagay na ito ay na-express ng Scripture ang mga bahagi ng katawan. Psalm 71 verse 6 sabi diyan, by thee, kung pag-usapan naman yung womb, ang Hebrew word is rechem. So yung womb naman, often used to express deep maternal love as well as God's mercy and protective care. So di ba, kamangha-manga ang Scripture mga kapatid kung paano siya nag-express ng pag-iingat ng Diyos. God plays sa ating kalooban, sa ating loob ng ating mga katawan, especially sa mga kababaihan, yung wombs na nag-express ng mercy and protection. Sabi diyan, Psalm 71 verse 6, by thee have I been holden up. Ang Diyos ang umalalay sa atin from the womb. So ilang buwan tayo nalagaan? 9 months. Sino rito? Sa generation nito, mga young people na appreciate. Salamat Panginoon, naingatan ako ng 9 na buwan sa tiyan ng aking ina. Di ba? Maliit na bagay, pero karapat-dapat ang Diyos, pasalamat sa pagpapuri, padakila. Dahil kung hindi ka naingatan ng 9 na buwan, wala ka ngayon dito. Wala tayong lahat dito, mga kapatid. Di ba? Sabi ni Paul na tayo sabi niya, ako'y binukod ng Diyos sa tiyan ng aking ina, ang sabi doon. So, diyan, mabasa natin, sabi diyan, thou art he that took me out of my mother's bowels, my mother's womb. My praise shall be continually of thee. So, very basic and very simple or mga bagay na parang natural sa ating pagkatao, pero ito'y binibigyan ng diin ng Scripture because sa likod nga nito ay merong mga bagay na gustong ipakita ang Diyos. At least, ma-appreciate ng tao kung paano siya ginawa ng Diyos. At kung ano ibig sabihin ng mga bagay na meron tayo sa ating loob ay nag-identify ng Diyos, ng Kanyang work, ng Kanyang mercy, ng Kanyang grace, ng Kanyang pag-iingat sa atin. Kahit tayo ay tumanda na, maedad na, matanda na, na-appreciate pa rin natin kung paano tayo iningatan ng Diyos sa tiyan ng ating mga magulang. At ang sabi diyan, siya ang nagkuha sa atin sa tiyan ng ating mga ina. Sabi ko nga last Wednesday, ginamit ng Diyos ang mga anong tawag doon, mga mayordoma ba yan? Mga nagpapaanak? Kumadrona, sorry. Kumadrona. Ginamit sila, mga doctor sa hospital. Pero sa Scripture, ang sinasabi, ang Diyos ang naglabas sa iyo. Gumamit siya ng mga instrumento ng mga tao, ng mga may knowledge sa pagpapaanak. Yung aming bunso, si Sister Des ang nagpaanak dyan, si Salome. At habang nanganak si nanay, nasa joint fellowship ang church, ang gawain sa November 1 sa may lung center. Heart center. So habang nandun sa gawain ng lahat, kapatiran, mga churches, aming nanay ay umiiri. Iniiri si Salome. At si Sister Des ang nagpaanak. So ang Diyos ang siyang kumukuha sa atin. Ang Diyos ang nag-ingat sa loob ng tiyan ng ating mga ina at ang Diyos din ang naglalabas sa atin. So ito yung nag-express mga batid kung paano
tayo ginawa ng Diyos at kung paano siya gumagawa sa buhay natin, even kahit na tayo ay hindi pa talaga totally nabubuhay or wala pang kaisipan patungkol sa buhay nito. Mula pa lang doon sa tiyan ng ating mga ina, at maraming scripture tayo mababasa patungkol dyan, na may Diyos talaga na nag-iingat sa atin, sa ating mga buhay. At napakaganda pa na pinapakita ni Paul, sabi niya, kahit man tayo ay patay pa sa kasalanan, so wala pa tayong muwang sa Diyos, may inihanda ng biyaya ang Diyos sa atin. Diba? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Sa umagang ito, sino naka-appreciate ng biyaya ng Diyos? Ganun tayo tinawag, ganun ang Diyos pinakilala ang kanyang sarili sa atin. Kaya si David, nang siya ay mag-express ng kanyang damdamin, pasalamat sa Diyos, balikan na sandali natin yung Psalms 139. Ito yung ating binasa last Wednesday. Nang si David ay mag-express ng kanyang damdamin, kagalakan, pasalamat sa Diyos, ang sabi niya, verse 13, "For you created my innermost parts, you woved," sa Hebrew word is covered, "you woved me in my mother's womb. You covered or you protected me in my mother's womb." Di ba napaganda ng kanyang pagpapasalamat, pag-consider kung sino siya, kung paano siya lumaki, kung paano niya nakilala kanyang sarili, ay pinakita dito, "You covered me." Of course, biyaya ito ng Diyos na ina-express ni David. And that's why verse 14 sabi niyan, "I will praise you for I am fearfully and wonderfully made." Ganyan ba ang ating mga puso, mapalis umaga ito, while we are studying His Word? Hindi ibig sabihin na tayo ay may bahagi na parang mahina, pero kilalanin mo, even David, siya ay nag-express, ako ay kagila-gilalas na likha ng Diyos. Kahit na medyo darker ang skin, di ba? Hindi naman tayo, tawag niyan, ano ba yung word? Hindi tayo nagbababa ng tao. Ano yun? Racism. Hindi tayo racist para ibaba ang sino man. Marami tayong minsan, parang nakikita natin parang kulang. Kaya nga yung mga hindi mananampalataya, di ba? Pag may nakita sila na parang kulang sa kanilang katawan, lalo na pag may mga salapi, may mga kakayahan para magpa-doktor, so nose lift, paganda ng kilay, paganda ng pilig mata. At tayo naman ng mga mananampalataya ay minsan curious. Kung hindi tayo magiging wise, minsan nadadala tayo, konti lang naman pastor, konting ganun lang oh. Kasi naman yung pilig mata ng nanay ko, pababae. Di ba? So, very simple. Hindi tayo mapagpasalamat sa creation ng Diyos. Pero si David, sabi niya, "I am fearfully and wonderfully made." Kaniyang in-express ang kanyang pasalamat. Sabi niya, "Marvelous are your works." Ano man tayo sa mga panahon na ito, karapat-dapat ang Diyos sa pasasalamat. Kung tayo man ay humihina na physically because growing old, salamat pa rin sa Diyos. Iningatan ako ng Diyos nung ako'y bata pa, nung ako'y binatilyo pa, dalagita pa, hanggang sa ako'y nagpamilya, nagkaasawa na, nagkaroon ng mga apo, iningatan ako ng Diyos. Sabi niyan, "Marvelous are your works, and that my soul knows very well." Sabi, naintindihan ito ni David. Ganito, siya nilikha ng Diyos sa kaniyang sarili. "My frame," verse 15, sa King James Version, substance, "My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth." So pinapakita sa mga talata na ito yung being gratitude ni David, kung paano siya ay skillfully wrought. Ibig sabihin siya ay tawag niyan, bilang last Wednesday, pag sinabing skillfully, to variegate color, that is, embroider, to fabricate. So ganun in-express ni David, "I am skillfully wrought," katulad ng isang embroiderer. Ng isang embroiderer ay gumagawa siya ng mga looping, stitching, knotting, threads, hanggang sa makreate yung texture, patterns, and designs. Ibig sabihin, bilang embroiderer, ay hindi madaling maglikha ng isang pattern, ng color, ng design. Kung ikaw ay, ano ba sa Tagalog ng embroiderer?
nagninit ng mga sinulid. At alam natin bilang mga embroiderer ay by wisdom sila ay nakakagawa ng mga napakainam ng mga tela, ng mga scarf. At ang mga tao ay na-amaze na mamanga because ginawa nila yan ng very curiously wrought or mabusisi na paggawa sa bagay na ito. Para lumitaw yung kanyang magandang pattern, yung kanyang magandang design, yung magandang texture, kinakailangan ng isang mabusising pagkukunik-kunik ng mga sinulid, ng iba't ibang mga texture or pattern, hanggang sa matapos yung isang bagay na kanyang ginagawa. So, ganun pinapakita ni David, I am skillfully wrought. Nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos ng paglikha sa kanyang physical body. Kung paano inilagay ng Diyos yung puso ng tao in the right place. Inilagay yung kidney in the right place. Yung ating mga intestines, yung ating liver, yung ating mga kidneys, na ito pala ay nag-express ng mercy, ng wisdom, nag-express ng kabutihan ng Diyos. Kaya karapat-dapat ang Diyos sa papuri, mga kapatid. Like David, siya ay nagpuri sa Diyos. Sabi niya, I am skillfully wrought. Ako'y tunay na mabusisi na ginawa ng Diyos. At kailanman ang Diyos hindi nagkamali ng kanyang pag-create. Because all these things na meron tayo sa ating katawan, lahat ito ay by wisdom. How the kidney works, how the liver works, paano yung puso gumagawa, kumikilos. Siya pala yung nagpapump ng dugo para sa buong katawan ay dumaloy ng maayos ang ating blood cells hanggang sa ating mind. Kumilos ang mga cells, kumilos ang mga ultimo mga maliliit na bahagi ng cells ay kumikilos. At kapag isa lamang nagkaroon ng problema, ramdam ng buong katawan. Diba? Yung isang kidney lang ang masira, ramdam ng buong katawan. Yung masugatan ka lang sa iyong skin. Kaya nga sabi sa inyo last Wednesday, ako yung bata pa ay totoong na-amaze. Dahil sa kalikutan, sa mga paglalaro, lagi may sugat, pero na-amaze ako paano ito gumagaling, paano ito humihilom. Pag binuhusan na ng alcohol ni nanay, iyak na dahil mahapdi. Pero bilang mga araw, 2, 3 days, 5 days, makikita mo unti-unti nagsasara siya on its own. Dahil ang Diyos ay naglagay ng kapangyarihan para yung anumang cells, anumang bagay na meron sa ating katawan ay mag-heal on its own by the wisdom of God. At kung paano ito nangyayari, ang Diyos ang nakakaalam. Ang mga tao ay nag-aaral sa mga bagay na ito, how the DNA works, how these things work sa ating mga katawan. Just found out, mga kapatid, last month na siguro nakapanood ako ng isang video na pwede palang mabuhay ang tao kahit bawasan na yung kanyang liver. Ay, ganun ang technology sa ating panahon. Babawasan yung liver, yung atay, dahil yung kanyang tatay na ngailangan ng isang malinis na atay, kumuha doon ng kapiraso sa kanyang atay at ikinabit doon sa atay ng kanyang tatay. Unfortunately, hindi na buhay na matagal yung kanyang daddy. Yun ay sino ba yun? Yung senator ngayon, SP ngayon sa Senado, Cayetano. Yung tatay nila hindi ko ma-recall, na namatay na. Kilala rin yun na senador nung siya nabuhay pa. So yung bunso nila, yun ang kanyang ginawa. Sinacrifice yung kanyang atay, binawasan para ilagay doon sa katawan ng kanyang tatay. Pero 2 months lang after namatay na kanyang daddy. Pero yung bata ito, hanggang ngayon, politician na siya, or yes, hindi ako nagkakamali, no? Ay natiling malakas. Itong bunso nila ng mga Cayetanos. Ay natiling malakas kahit yung kanyang atay na bawasan na. So kung paano man yung nangyayari, ang Diyos ang nakakaalam. Although mayroong risk para gawin ang bagay na yan, because nung siya ay mag-decide, sa doktor sabi niya, willing ako kumuha ng atay sa aking katawan. At sinabi ng mga doktor na ito'y delikado, at maraming mga bagay na kailangan consider, pero desidido yung anak. At nangyari nga, nabawas yung atay niya. So namatay yung tatay niya, pero siya, hanggang ngayon ay buhay pa rin. So i-search niyo yan, si Cayetano, yung bunso nila ng mga Cayetanos. Ang sabi ni David, your eyes saw my substance, being yet unformed. Hindi pa man ito nabubuo sa isang tiyak na
na kalagayan, yet ang Diyos ay nakaalam na ng ating mga substance. And in your book, they all were written, the days fashioned me when as yet there were none of them. So sa paningin ng Diyos ay lahat ay tila parang tapos na, nangailangan nilang ihanda ang lahat ng bagay para ma-fulfill in the right time. So kapag tayo ay lumabas, pinanganak, lumaki, nagkamuwang, saka na natin ma-realize, the Lord, God, by His mercy, by His power, fashion us. Amen. At hindi pa man tayo lumilitaw, alam na ng Diyos ang ating mga substance, mga pangangailangan. So ganun pinakita ni David, I am fearfully and wonderfully made. Hindi na kailangan ng malalim ng mga pag-aaral. Kung mayroon man ay blessing na lang para makita. Pero by the scripture, makikita natin, si David ay nagbigay na ng pasalamat sa Diyos in his whole body para ipakilala, ganito ako ginawa ng Diyos. At kung ating tingnan sa scripture, pinakita ko sa inyo mga kapatid last Wednesday, na kung paano ang ating physical body ay mabusisi na ginawa ng Diyos, all the parts of this body, inilagay ng Diyos lahat ng bahagi in the right place, in the right position. Ganon din naman ang church, walang bahagi sa iglesia na out of place. Lahat ng bahagi ng iglesia, ng church na ito, sa magitan ng wisdom ng Diyos, ipinakilala sa natural na bagay. Madalas binabanggit ng prophet sa ating panahon, yung mga natural things ay tumitipo sa mga spiritual na mga bagay. Kaya kung titingnan natin, even the body of Christ, the church, ay masabi ko, at yun ay sinabi ko na sa inyo last Wednesday, it is fearfully and wonderfully made. At titingnan natin mga kapatid, ang mga part na yan. Balikan natin ang ating text sa 1 Corinthians. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, so marami tayong mga member ng iglesia, are one body, so also is Christ. Amen. But now God has set the members, verse 18. Inilagay ng Diyos ang bawat member, bawat bahagi, each one of them, in the body just as He pleased. So kung paano ang Diyos nag-set, ang Diyos ang nakakaalam, how God set all the members, kung paano inilagay ka ng Diyos sa katawan ni Kristo, how God placed you in the body of Christ. Wala tayong alam sa mga bagay ng gawa ng Diyos o plano ng Diyos sa buhay natin. But by His Word, nakita natin na ang ating buhay pala ay inilagay ng Diyos. Amen. At sabi ni Paul, you are the body of Christ and members individually. Verse 27. And that's why ako'y sumasampalataya at naniwala akong mga batid na kung paanong dinesign ng Diyos ang ating physical body, knitted together, all the cells, all the parts of this body, ang ating mga internal organs ay well placed. Ang sabi pa ng science, ang ating intestine, pag ito pala ay pinagdugtong-dugtong, halos, hindi ako nagkakamali, halos abot ng 2 or 3 kilometers. Yung haba ng ating mga bituka pag in-stretch, paano nagkasya yun sa isang katawan? Diba? Paano ng Diyos inilagay ang mga bahagi ito as members? At bagamat tayo marami, sabi ni Paul, we are one body of Christ. Amen. At sabi sa inyo last Wednesday, all members are deeply interconnected. Ganun din naman, yung physical body, walang parts doon sa ating kalooban. Mula sa skin, papasok sa loob, ay walang bagay na hindi siya interconnected. Tingnan nyo yung isang physical body, kapag yung kanyang skin ay nakalutang, hindi siya dikit doon sa laman. Ano kaya itsura ng katawan na yon? Di ba? Parang yung balat niya nakaumbok ng ganon, malayo sa laman. So, parang sagwa tingnan. Kung paano ang ulo nakakonect sa katawan, ang mga kamay, lahat ng bagay. Kaya doon sa Romans chapter 12, ating tingnan mga kapatid. Because no members in the body na hindi siya deeply interconnected. So yun ang gusto kong bigyan ng pansin mga kapatid. Ang sabi niya Romans 12:3, for I say through the grace given to me, to everyone who is among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, maging mababa lamang. At
as God has dealt to each one a measure of faith. Bawat isa yan, binigyan ng Panginoon ng bahagi, ng sukat, ng panampalataya. For us, we have many members in one body, but all the members do not have the same function. So mababasa natin yan doon sa 1 Corinthians, mamaya tignan natin, chapter 12 sa ating teksto. So pinapakita dyan ni Paul that all the members, bawat bahagi ng katawan, do not have the same functions. Bagamat tayo marami, bagamat tayo ay individually, sabi ni Paul, pero tayo ay bahagi ng isang katawan, at doon sa mga members ay hindi nagkakaparehas ng mga functions, ng mga gampanin. Ibig sabihin, ang Diyos ang nag-set sa lahat ng bagay para sa Kanyang iglesia. Walang isa na out of place, out of order. At kung meron man nangyayari ang mga bagay na yun, then ang Diyos din ang nag-aayos. Sa natural na bagay, paano ba naging out of order ang ating physical body? Kapag tayo nanusugatan, kapag ganyan yung mga weaknesses lumalabas sa ating physical flesh. Na out of order, nawawala sa ayos ang kalusugan. Pero may biyaya ang Diyos in His wisdom, in His power. Binabalik ng Diyos yung isang malusog na pangangatawan. Paano mga kapatid, pinangyari ng Diyos sa buhay ng ating kapatid Sister Arlene na ang kanyang left breast ay nagkaroon ng ganung bukol na ang bigat ay 5 kilos. At ang mga doktor ay wala nang, sila ay parang wala na rin pag-asa nakikita. Pero sa kahabagan ng Diyos at biyaya ng Diyos, they found out na yung bukol ay merong bumabalot sa kanya para hindi kumalat yung mga infection sa katawan. At totoong pati si Pastor Elin namangha sa biyaya ng Diyos. Because if this 5 kilos na bukol ay kumalat na yung infection, sa biyaya ng Diyos, maaaring sabihin natin, wala na talaga. But it was covered by the grace of God, ang Diyos ang nakakaalam kung paano niya ingatan yung buhay. Kung paano niya i-protect ang ating mga katawan. Sabi niya kanina, kapag ang Diyos ay may plano pa sa buhay mo, kahit anong gawin ng kamatayan, wala pa siyang magagawa. Dahil ikaw ay protected pa ng grace, ng biyaya ng Diyos, at meron pang mabuting plano ang Diyos sa buhay mo. At yun yung nakita ni Pastor Eli, na kanya may bahay nila doon sa kanilang gawain sa Tambogan. Nakakamangha kung paano yung bagay na yun. At kahit na nung siya ay matanggal na, sabi ng doktor, parang mahirapan tayong i-heal yung wound because napakalaki ng butas, ng sugat. Kaya kailangan kumuha ng mga skin sa ibang bahagi ng katawan para itapal. At sa biyaya ng Diyos, nagsimula ng naghihilom. At ngayon ay naghihilom na. Nasasarahan yung malaking sugat. Paano nangyari yun? Because ang Diyos, the only wise God. Hallelujah! Siya yung naglagay, siya yung nag-set ng order, siya yung naglagay kung saan tama, na ilagay lahat ng bagay ng parte ng katawan natin at walang out of order sa gawa ng Diyos. Ang Diyos ay sakdal sa kanyang mga gawa, sabi ni Haring David, in all His ways, ang Diyos ay matuwid na Diyos. He is just in all His ways. Kaya kapag tayo ay nakaranas sa mga ganong kalagayan, huwag natin kalimutan, may Diyos na tumawag sa iyo na makapangyarihan na Diyos. Kahit pag-aano kalaki ang supposed to be parang cancerous na bagay sa buhay natin. Kaya sabi diyan, ating balikan, sabi ni Paul, so we being many are one body in Christ and individually members of one another. Individually members of one another. At mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Bawat bahagi, bawat isa, individually. Kaya nga sabi sa inyo kanina, tayo ay interconnected to each other. We are individually members of one another. Mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Kaya kapag tayo ay nasa fellowship, di ba? We have one mind, sabi ni Paul, one heart, one soul, one baptism, one Lord. Nabanggit kanina sa awit, meron lamang isang kagalakan sa Diyos. Amen po bang mga kapatid? Ayon sa umagang ito, wala dito yung nakaupo tayo sa ating mga upuan, pero ang ating mga kaisipan ay nandun sa malayo. Nandun, nagtatravel ang ating mga puso't kaisipan sa maraming mga bagay sa lupa. Pero I hope and I pray sa umagang ito, tayo ay nasa isang kalagayan ng kagalakan na
magluluwalhati sa papuri at pasalamat sa Diyos. Hallelujah! Because tayo ay mga miyembro in one another. Individually members of one another. Tayo mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Interconnected sa isa't isa. Ibig sabihin, wala sa ating malayo ang damdamin sa isa't isa. So what is complexity? Sa ating subtitle, The Complexity of the Body of Christ. Kinuha ko yung meaning ng word na complexity. It refers to the state or quality of being intricate. Yung pagiging masalimuot na yung kaniyang being, tawag niyan, connected sa isa't isa. Consisting of many interconnected parts. So, yung ibig sabihin ng complexity. Consisting of many interconnected parts and often being difficult to understand. At totoo naman yun, mga kapatid. Talagang mahirap talaga minsan maunawaan kung ano itsura ng kalagayan ng ating inner vessel, ng ating mga bagay na meron tayo sa loob, how it connects sa isa't isa. Kung paano sa mga veins na mayroon tayo sa lungs, sa heart, they are all connected sa brain. At isa lang doon na bahagi ng vein na dahil sa kakulungan ng kaalaman, hindi natin masyado tayo familiar sa mga veins na ito. Pero meron doong isang uri ng ugat kapag ito'y naapektuhan at hindi dumaloy na maayos ang blood sa ating brain, it affects the brain. So mga maliliit ito ng mga ugat na dinadaloy ng mga dugo para magkaroon ng, of course, ng life. Because sabi nga sa scripture, ang buhay nasa dugo, sabi ng salita ng Diyos. So ganun din naman tayo. And sometimes, sabi dyan, it is often being difficult to understand. Yung pagiging complexity. It describes a system where numerous components interact in multiple ways, producing outcomes that are not easily predicted by looking at the parts individually. So, hindi natin kinukuha yung negative thoughts because pag sinabing complexity ay parang it's hard to understand or masalimuot na bagay, lalo kung pag-usapan yung problema. So, hindi yun yung ating titingnan. So, yung kinukuha natin yung meaning ng word ng complexity, na ito ay mga bagay, mga bahagi sa ating physical na pangatawan, a system where numerous components interact in multiple ways. At ganun ko mapagtitinan ang kaisipan ni Pablo na kanyang ipakilala that you are being many members, pero tayo ay bahagi lamang ng isang katawan at tayo ay sangkap ng sama-sama sa isa't isa. We are interconnected to each other. Hallelujah. Naintindihan natin mga kapatid sa umaga ito na walang ibang bahagi sa iglesia yung hindi ka kasabi o hindi ka kabahagi ng kagalakan. Kaya nga sabi ni Pablo, ang nagagalak sa isa ay nagagalak ang lahat sa isang kagalakan. Kapag ang isa ay nalulumbay, naluluha at may karamdaman or mayroong kabigatan, ito'y nararamdaman ng buong katawan. Why? Because tayo ay interconnected sa isa't isa. At ganun pinapakita ni Paul how the church is complex. That's why ating pinag-usapan is the complexity of the body of Christ. Na hindi tayo lumalakad in our own. Hindi nabubuhay ang iglesia because of our own knowledge. Hindi lumalago ang kapisanan because meron tayong mga personal contribution. Dahil tayo matalino, dahil tayo ay ganun-ganyan. Pero merong Diyos na naglalagay para tayo ay maging bahagi ng isang katawan ng Panginoon. Punta natin sa Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3. Ating basahin sa verse 16. Sabi diyan that He would grant you, verse 14 muna siguro, for this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man.
Paano tayo ay pagkalooban ng Diyos sa magitan ng kanyang kayamanan, ng kanyang kalwalhatian ay palakasin tayo sa magitan ng kanyang Espiritu sa ating inner man. So itong physical body natin ay nangailangan din ng Espiritu ng Diyos para kumilos yung maraming bagay doon sa loob. Lalo na yung buhay, kung mag-usapan ng life. Ang sabi diyan, that Christ may dwell in your hearts through your faith, that you as a member, being member of the body of Christ, that you being rooted and grounded in love. Amen. So itong mga mananampalataya na tinawag ng Diyos, na binigyan ng measure of faith, sabi ni Pablo, na kabahagi sa isa't isa, sama-samang sangkap sa isa't isa, ito yung tinutukoy ni Pablo na tayo ay magiging rooted and grounded in love, na tayo ay magiging interconnected sa isa't isa sa magitan ng pag-ibig na mula sa Diyos, para ano? Para ating maunawaan, verse 18, that we may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height ng mga bagay ng Diyos. To know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. So anong pinapakita dyan ni Pablo? Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos para maunawaan natin ang mga bagay ng Diyos kung paano siya gumagawa sa kanyang iglesia. It is hard to comprehend sa ating sariling kaisipan para maunawaan mo, ganito pala gumagawa ang Diyos sa iglesia, ganito pala kumikilos ang pag-ibig na mula sa Diyos without hypocrisy, sabi ni Pablo. Ganito pala yung divine love, ganito pala yung pag-express ng damdamin sa isa't isa, ganito pala yung being affectionate one with another, yung pagiging hospitality, sabi ni Pablo, given to hospitality. Ang mga anak ng Diyos ay walang ugali na nagsasara ng pintuan. Andiyan na naman si sister. Blag. Andiyan na naman si brother. Blag. Itong brother na ito, lagi nangutang sa akin. Blag. But mga anak ng Diyos ay given to hospitality. Ibig sabihin, nararamdaman mo ang iyong sarili, you are interconnected sa iyong kapatid by the mercies of the Lord. Yung biyaya ng Diyos na kumikilos sa iglesia, yung pag-ibig ng Diyos na kumikilos sa iglesia. Kaya sabi ni Pablo, sabi diyan, that Christ may dwell in your hearts through faith, para kayo ay maging rooted and grounded in love, at ating maunawaan to be able to comprehend sa mga banal ang lalim, ang luwang, ang lawak ng mga gawa ng Diyos. So, totoo yun mga kapatid, it's hard to understand sa ating mga sarili kung sa ating kaisipan lamang hindi natin maunawaan ang pagkilos ng Diyos sa iba't ibang mga kaloob na inilagay ng Diyos sa iglesia. Kaya nga even Paul ay naglagay siya ng mga paalala. Kapag meron diyang kumilos, ang Espiritu ng Diyos, kumilos yung pagsasalita ng wika. Kung merong isang may wisdom o may knowledge, magbigay daan doon sa marunong o doon sa mayroong kaloob ng pagtuturo o pangaral, and the rest ay tumahimik. At kapag merong itinayo ang Diyos na interpretation, ang lahat ay maging, tawag niyan, reverent sa harapan ng Diyos. At hayaan natin ang Diyos ay mangusap magsalita because ang Diyos ay meron siyang gustong ipahayag ng mga salita niya na kailangan natin even sa ating panahon. At ito'y nangyayari. Ibig sabihin, ang bawat bahagi ng katawan ng Panginoon ay kumikilos. Interactive or interconnected sa isa't isa, at walang bahagi na hindi siya kumikilos accordingly kung ano yung kalooban ng Diyos as the Lord wills, as the Lord please, sa paglalagay ng ganong uri ng bahagi sa iglesia. Lahat ito ay interconnected sa isa't isa. So last Wednesday, binanggit ko rin ang mga kaisipan na every member is indispensable. Every member is in this indispensable part. Ibig sabihin, kailangan yung bahagi na ito. Kaya kahit gaano kaliit yung mga bahagi ng ating katawan, huwag niyo kalimutan, meron niyang part na role. Doon sa ating mga loob ng ating mga ears, ay meron dyan tinatawag na maliliit na mga hair.
Nakalimutan ko yung tawag doon. Maliliit na mga balahibo. At ang gamit niyan is to protect those unwanted na mga bagay na maaaring pumasok sa ating tainga para sila ay ma-screen. Unknowingly, no, maaaring dati alam, pero the truth is, kapag yun ang naipon ng mga balahibo, yun yung nagiging tutuloy natin. Diba? Para maprotektahan yung inner ear at hindi siya ma-infect ng mga strains ng mga bagay ng pang sa ating tainga. So even the smallest part ay meron siyang bahagi sa ating katawan. Anumang maliit na meron tayong measure of faith, huwag natin kalimutan, meron tayong bahagi, meron kang position sa katawan ng Panginoon. Hindi na mahalaga yung laki or liit or anumang size na ng yung tinanggap sa Diyos. Ang mahalaga, ikaw ay nakaposition at inilagay ng Diyos. In right position para makapag-contribute sa pangangailangan ng katawan ng Panginoon. Hindi na kailangan pang magkaroon ng maraming mga degree or maraming pang mga bagay na para ikaw ay maging malaking tao sa paningin ng mga tao ng sanlibutan. Pero sapat na yung mayroong pananampalataya, yung mayroong measure of faith na ang Diyos ang naglagay sa iyo sa kanyang iglesia. So, natin kalimutan mga kapatid, na may Diyos na naglagay sa iyo sa katawan ni Kristo. So, gaano ka-complex ang iglesia? How complex the church is? With every part na mayroon ang church, paano pinakita ni Paul ang mga bahagi na ito na indispensable, na totoong kailangan, kung bakit nariyan yan, totoong kailangan at ang Diyos ang naglagay. Balikan natin ang teksto sa 1 Corinthians chapter 12. Bigyan natin ng pansin ang part na ito mga kapatid. Chapter 12, 1 Corinthians verse. So I hope inyo nasusundan ang mga bahagi na ito. So verse 12, ay ating titingnan, sabi niya, concerning spiritual gifts, brethren, I don't want you to be ignorant. You know that you were Gentiles carried away to these damned idols, however you were led. Therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus a curse. And no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. So pinapakita dito ni Paul na hindi po basta-basta tayo o ang tao magsasalita na ang Panginoon ay, na si Jesus ay Panginoon except by the Spirit of God. Otherwise, kapag ito sinasabi ng tao without the Spirit, yun ay sarili lang niyang pagkaunawa. No wonder ang mga tao nang sabi, Jesus Lord, pero yung buhay nila ay malayo sa salita ng Diyos. So these are things na binabanggit ni Paul na ganito ka-complex ang body of Christ. Sabi niya, there are diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of ministers, but the same Lord. There are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. So pinapakita dito ni Paul kung gaano ka interconnected or yung mga bagay na ang Diyos ang naglagay ng iba't ibang diversities ng gifts, pero meron lamang isang spirito na pinakikilos. So walang bahagi dito na tayo sa local church natin, no? Walang isang bahagi sa local church na hindi siya inilagay ng Diyos in the same spirit at ikaw ay mag-perform or ikaw ay pakilusin in the same spirit. So ibig sabihin, hindi ito tayo na gumagawa, kundi ito ang Diyos by His Spirit kung bakit tayo gumagawa sa gawain ng Diyos. I hope wala sa ating mga napipilitan. Hallelujah. Ang mga ministry, ang mga musicians, ang mga singers, ang mga song leaders, we are led by the Spirit of God. And by His Spirit, tayo ay nakakakilos sa gawa ng Diyos. Hindi natin gusto, hindi natin pinlano ang mga bagay nito. Ang Diyos ang naglagay para sa iyo. Otherwise, tayo ay magmamalaki lamang sa ating sarili. Na ako ito, ganito ako, ganito yung aking bahagi. Masaya tayo kapag tayo nagpe-perform. Yan ay gawa ng laman, mga kapatid. Kapag tayo ay after the flesh, kapag tayo after sa papuri ng mga tao, after sa napapansin ng ating mga contribution, ating mga naisishare sa bahagi ng Panginoon. Pero kung ito'y gagawin natin
out of the Spirit of God, ito'y gagawin natin, sabi ni Paul, willingly. Hindi tayo, sabi ni Paul, hindi mabigat sa loob. Kaya by the grace of God, masasabi ko mga batid, ang Diyos na naglagay sa ating mga bahagi sa ministry, at yun dahilan, hindi tayo nabibigatan kapag mayroong ipinapahintulot ang Diyos ng mga pangangailangan sa gawain ng Diyos. Sino sa atin, mga kapatid, kapag tayo ay nag-aabot ng ating contribution, malaki o maliit, ang ating puso ay nagagalak, Panginoon, bahagi ko ito na ibibigay sa iyo. It is for your kingdom. It is for your ministry. So, sabi dyan ni Paul, mayroong mga diversities of gifts. Then, pagdating sa verse 15, ano sabi dyan? O 12 muna. For as the body is one, and as many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. So hindi po hiwalay-hiwalay ang katawan ng Panginoon. Pastor, bakit maraming mga churches sa ating panahon? That's the question. Hindi po lahat ng sabing Kristiyano ay Kristiyano nga. Ang sabi ng prophet, hindi lahat ng sabing believer ay believer nga. There are 3 kinds of believers, sabi natin kapatid Branham. Believer, unbeliever, and make believer. So saan tayo dito mga kapatid? Sa umagang ito, dalangin ko na tayo na bahagi ng mga mananampalataya ni Kristo. Ang sabi natin inawit kanina, we are His people. Nasaan ang ang bayan ng Diyos? Nasaan ang mga anak ng Diyos? We are His people and we are believers of Jesus. Hindi tayo ibinil ng tao. Walang tao na nagkumilos at gumawa para itayo ang bagay na ito. May Diyos na naglagay para sa iyo. Hallelujah! May Diyos na nagbigay ng measure of faith para yung bahagi mo. Gaano man kaliit ito, mayroong purpose ang Diyos kung bakit ka tinawag sa bagay na yan. Para ano? Para i-build ang kingdom, para itayo ang gawa ng Diyos sa huling mga araw na ito. Ano sabi dyan? Tuloy natin. For by one Spirit we were all baptized into one body. So there's only one baptism. By the name of Jesus Christ. Whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. For in fact, the body is not one member but many. If the foot should say, because I am not a hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? Anong sagot mga kapatid? No. Amen po ba mga kapatid? Nahabol ba natin ang ating pinag-usapan sa umagang ito? If the ear should say, because I am not an eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? And we know the answer, no. Kahit ikaw ay mata or tainga, hindi ibig sabihin ikaw ay wala sa katawan, ikaw ay bahagi sa katawan. Anong itsura ng isang tao na ang mata niya ay hiwalay sa kanya? Di ba? Anong itsura ng isang tao na ang kanyang kamay ay nandoon, lumalakad mag-isa? O hindi lumalakad yung kamay, yung paang lumalakad, gumagapang doon sa lupa. So, ganoon ang katawan ng Panginoon. If the ear should say, because I am not an eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where would be the hearing? Kaya na-appreciate ni David, I am fearfully and wonderfully made. Amen. I have my 2 eyes to see the wonders of the work of God. Hallelujah! Meron akong tayo para marinig ang tinig ng Diyos. O purihin ang Panginoon. Meron akong ilong para maamoy yung blessings of aroma ng mga gawa ng Diyos. Paano kaya na-appreciate ni David yung aroma ng coffee? Na sa ating panahon, naglitawan yung maraming mga cafe because many people loves coffee. Kahit tayo, parang di ba, natatangay na rin ng ganong trend sa ating panahon. Hindi naman masama magkape. Of course, Pastor, baka naman tawag niyan, dahil sa padalas sa kape pagkakape ay nagkakasala na tayo. No. Magkakasala ka kapag meron ka ng damdamin sa katawan na mahirap, o ibig sabihin, nag-struggle ka sa physical, pero sige ang kape mo, magkukulang ka sa Panginoon. Pero to drink coffee, of course, hindi yun maling bagay. So how David appreciate yung mga ganung mga bagay, kung paano siya nag-declare ng kaniyang pasalamat sa Diyos. At ganoon din naman sa katawan ng Panginoon. Where, sabi dyan, if the whole body were eye, where would be the hearing? If the whole body were hearing, where would be the smelling? But now, sabi ni Paul, God has set the members, each one of them, in
in the body just as He pleased. Ang Diyos ay nalugod. Ilagay yung bahaging ito sa katawan ni Kristo. Ilagay ka as a part of the body of Christ. Ang Diyos ay nalugod na gawin ito. Hallelujah! Hindi sa ating sarili, hindi sa ating sariling effort ang bagay na ito. Wala nga tayong lakas para gawin ito para tayo ay pumaroon sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang umabot sa atin by His grace. Ang Diyos ang nahabag sa iyo at ikaw dinala sa Kanyang kaharian. Hallelujah! Dahil mayroong purpose ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah! God has set the members, each one of them, in the body as He pleased. And if they were all one member, where would be the body be? But now, sabi dyan, indeed, there are many members, yet one body. Tuloy lang natin. But now, verse 21, and the eye cannot say to the hand, I have no needs of you. I have no needs of you. So it is impossible sa physical body ng ating mata ay magsasalita, hindi kita kailangan ilong. Hindi kita kailangan tainga. Ang kailangan ko lang yung mga mapungay na mata ang gusto ko. Di ba? Yung mga personal gain, yung mga self-interest. Di ba? Na yung tainga niya ay punong-puno na ng, ng tutuli. Basta yung kanyang mata mapungay. Yun lang gusto niyang gawin sa buhay niya. Pero pinapakita ni Paul na meron tayong interconnection sa isa't isa. Ang mata hindi magsabi na, dahil ako'y mata, ako'y hiwalay sa katawan. Ang sabi diyan, no, much rather those members of the body which seems to be weaker are necessary. Amen. Kahit gaano kaliit ito, na measure of faith, huwag mo kalimutan, mahal ka ng Diyos, may bahagi ka sa Diyos. Amen. Yung tinatanggap ng mas malaki, ng mga malaki, ay tinatanggap mo rin na biyaya na mula sa Diyos. Hallelujah! Yung paggamit doon sa mga malaking bahagi, ay the same grace na mayroon doon sa mga maliliit na bahagi. Kaya wag tayo magtatampo. Kapag ito na naman ako, ito lang ba ang calling ko sa ministry? Tagabukas ng pinto. Gusto ko doon sa stage. Sabi nung iba, sabi nga ni Pastor Joe, doon saan ba yun na kanyang nag-share siya? Sa meeting. Dito sa meeting. Noong mga early 90s, sa panahon pa ng ating Pastor Franco at mga kasabayan ng mga pastor noon. Mga nakabasa lang ng spoken word, nakabasa pa lang, ay nakaamoy pa lang. Naamoy pa lang yung amoy ng spoken word na galing sa printing press. Gusto na mag-pastor. Eh, lalo na kung pag nabasa na. 1,000, more than 1,000 books. Pero iba kapag ang Diyos ang naglagay. Kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo, lahat ng bagay, lahat ng mga bagay na pwedeng mangyari ay smooth na gagawin ng biyaya ng Diyos. Pero kapag tayo ay nagpumilit gawin sa bagay na hindi natin calling, ang Diyos ay hindi malulugod at magkakaroon ng maraming problema sa mga panahon na darating. Kaya madalas sabi ng ating Pastor Franco noon, hayaan nyo ang araw ang magsasaysay. Yung mga panahon na tayo nagmamalaki sa ating sarili, ano nangyari? Ang mga panahon na lumipas ay tila na sayang. Pinahiya tayo ng Diyos. Hallelujah. Dahil sa pagpumilit na gawin ang bagay na hindi kalooban ng Diyos. Pero doon sa mga nagtiis, nagtiyaga along the way, along the journey, yung kilala nilang kilang sarili as the eye of the body, as the ear. Sabi diyan, God has set the members, each one of them. Romans 12:3, God has dealt each one a measure of faith. Amen. Itong local assembly na ito, mga kapatid, ay nagre-represent lamang ng body of Christ as a whole. Na bagamat tayo marami, pero tayo belong to one body. At kung ano man ang meron doon na ginagawa ang Diyos sa isang bahagi ng local ministry, ay ganoon din, the same spirit, the same grace na ating nararanasan. Walang ministry na nakakahigit sa isa. Lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin ng biyaya ng Diyos. Lahat tayo, we receive the same spirit, the same joy na mula sa Diyos. Hallelujah! Kaya nagkakaroon ng tinatawag na fitly joined together ang katawan ng Panginoon dahil walang out of place na pagkilos. Nagiging smooth ang mga pagkilos ng gawa ng Diyos sa bawat iglesia. 27, now you are the body of Christ and members individually, and God has appointed. So hindi ang tao naglalagay. God has appointed this in the church.
Pag sinabing appointed, to place, to ordain, to put. So, bawat bahagi ng katawan, sabihin natin ng ministry, hindi po ako o hindi ang ating Pastor Franco, nung siya nabubuhay pa, hindi ang sino man sa atin dito ang naglagay sa iyo. Ano man ang ating bahagi sa ministry, taga-awit, taga-paalala, song leader. Ang isang bahagi ng pag-song lead sa loob ng panahon ng ministry na ito, nung tayo ay nalipat dito sa Bulihan, dahil doon tayo dati galing sa GMA. Para sa akin, it is a blessing na nagkaroon tayo ng isang song leader. Hindi para magtaas ng tao, kundi kahit gaano siya kahinhin, kahit gaano siya tawag niyan, magsalita, hindi ganoon kalakas, tipid sa mga words. Pero kapag siya nagpaawit, merong espiritu na mula sa Diyos at pinaikilos ang iglesia. Kilala niyo siya? Kapag siya tumayo rito, ang lagi niyang first words, first sentence, masaya ba tayo sa umagang ito? Doon yung kanyang first sentence lagi na binibigas. Masaya po ba tayo mga kapatid sa umagang ito? That is Brother Micah. Kahit gaano tayo katipid magsalita o kahina sa isang bagay, o mahiyain pa, sabihin natin. Pero kapag ang Diyos ang naglagay, may purpose lagi mga kapatid. Minsan, nadidisappoint tayo kapag sabihin natin, no, song leader, medyo parang out of tune, sintonado. At totoo naman yun, minsan nakaka-disappoint or lungkot minsan, di ba? Pero wala tayong magagawa kung ang Diyos ang naglagay. Dahil meron namang paraan para siya ay mapabuti, maayos yung kaniyang paglilid sa pagpapaawit. Di ba? Yung mga early years ng ministry, yung mga nag-MC rito ay talaga namang naghihiwala yung gitara at saka yung tono. Pero sa biyaya ng Diyos, nagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Minsan, yung piano, binibigyan mo na ng key. Pagka-awit, talagang malayo, nasa norte. At nasa south naman yung mga musician. Sabi ni Pablo, all things works together for our good. Gaano man tayo kawik kung ang Diyos ang naglagay sa iyo. Because sabi ni Pablo, ang Diyos ay nag-appoint, God has appointed. So hindi ang tao naglalagay sa atin. God has appointed this in the church. God placed the measure of faith sa iyo para kung ano man ang calling mo, ano man ang uri ng pagkatawag mo sa Diyos ay pangyarihan ng Diyos sa iyo. Be sober. Be humble sa calling na ang Diyos na naglagay sa iyo. Hindi tayo magmamalaki sa ating sarili, hindi tayo maghanap ng malaki sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nag-set ng lahat ng bagay in order sa kanyang iglesia sa mga panahon na yan, hanggang sa ating panahon. So the body of Christ is complex because sino man ay hindi madaling makaunawa kung gaano o kung paano ang Diyos ay kumikilos. Paano ba kumikilos ang Diyos? Through speaking in tongues. Sabi ni Pablo, kapag walang interpretation ay manahimik ka. Ibig sabihin, turuan mo sarili mo na hanggat maaari ay huwag ka munang magsalita within yourself. Pray, sabi doon ni Pablo. Pero kung mayroong ibabago na interpretation din, magpagamit sa Diyos. Kung mayroong gift of healing, kung mayroong gift of interpretation, gift of prophecy, then prophesy, sabi ni Paul. Kapag may propesya, ay magpropesya ka ayon sa isaring espiritu. So lahat ito ay deeply connected sa bawat isa, kung paano yung mata, yung tainga, yung ilong, yung bibig, ay bahagi ng katawan at hindi niya pwede sabihin, sabi natin binasa kanina na hindi ako sa katawan dahil ako'y mata, hindi ako sa katawan, ako'y tainga, hindi ako sa katawan. So lahat ay interconnected, kaya nga siya tinawag na complex. Ang Diyos ang naglagay ng arms sa iyong katawan, ang Diyos ang naglagay ng mata sa iyong katawan, ang Diyos naglagay ng tainga, ng ilong sa iyong katawan. So lahat sila ay interconnected to each other. At gayon din naman ang katawan ng Panginoong Kristo Jesus, lahat tayo ay mayroong bahagi sa isa't isa. Kung ako'y nagagalak, ang siya nagagalak, lahat ay mayroong kagalakan sa Diyos. Ibig sabihin ng ating mga buhay, personally, is deeply connected
to your brethren, to your brothers or sisters. How it works? Maunawaan na natin yan by the Spirit of God. Kung wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi natin maunawaan how it works, mga kapatid. Kung paano kumikilos ang fellowship, kung paano kumikilos yung karunungan ng isa't isa, ng wisdom. At kapag, usually kapag tayo ay piling natin, kapag para ipakilala lang na tayo ay minsan nakaramdam parang wala sa katawan, kapag tayo ay tumitingin sa ginagamit ng Diyos. Katulad sa panahon ni Aaron at ni Moses. Diba ang sabi ni Aaron, bakit Moses, ikaw lang ba ang lingkod ng Diyos? Ikaw lang ba ang kinakausap ng Diyos? At yun naging ugali ng kanyang mga kapatid. Hindi nila naintindihan ang pagkilos, ang pagtawag ng Diyos. So para ating maintindihan ang bawat bahagi sa ministry, bawat pagkilos ng gawa ng Diyos, kailangan nating maranasan ang Espiritu ng Diyos na kumilos sa atin to understand how it works. Para hindi tayo mag-isip, bakit si sister lang ba ang mahal ng Diyos? Bakit siya lagi lang naging ispigintang? So example lang yun. So why this brother is always interpret the tongues? Because hindi yun ang pagkatawag natin. Hindi sa ganung paraan tayo inilagay ng Diyos sa kaniyang gawain. Ang iba rito is giver. And the church, wala tayo minsan kaalaman how it works. Pero kung bakit ang ministry nagpapatuloy, mayroong mga kaloob na giver sa ministry at ang Diyos lamang ang naglalagay. Kung bakit ang ministry nagpapatuloy with all this, sabi nga ng awit kanina, ang Satanas ay lagi gumagawa ng rages para tayo pigilan. Andiyan ang mga karamdaman, andiyan ang mga kanumbayan, maraming mga bagay na pwedeng pumigil sa atin. But the ministry continues to work, continue to grow. Why? Merong mga inilagay ang Diyos na nananalangin sa isa't isa. Kapag nakita natin na mayroong kabigatan, agad tayo nananalangin because nararamdaman natin yung bigat doon sa puso ng isa. Makikita naman natin sa aura ng isa kapag problemado na, ramdam mo na may problema ito, panahon na para ikaw ay dumulog sa Diyos, Panginoon, tulungan mo ang aking kapatid. Hindi mo gagawin yan without the Spirit of God at kung hindi mo nararamdaman sa totoong karanasan ang mga bagay na ito. And that's why even the prayer meetings ay nagpapatuloy. Pwede sabihin natin, bakit hindi ba alam ng Diyos ang ating madalangin? Kahit ba sa bahay, pwede tayo manalangin. Pero mahalaga pa rin yung pagkakatipon ng mga banal. Hallelujah! Kung paano daw ang mga taga-sinibutan ay nagkakatipon, huwag din natin pabayaan, sabi ni Pablo, ang pagkakatipon natin sa pangalan ng Panginoon. Because sa ganitong paraan, makikita natin how the Spirit works, how the members of the body of Christ work sa isa't isa. And that's why kahit gaano tayo kahina physically, kahit gaano ka kahina sa iyong physical, kung ang Diyos ang naglagay sa iyo, then ikaw ay gagamitin ng Diyos para sa kaniyang kaluwalhatian. Kaya nga dito minsan kahit nangangayayat na dahil sa mga karamdaman, let's say, problematic na dahil sa maraming mga personal na dumating sa buhay. Pero kapag ikaw inilagay ng Diyos to praise, pwede mong batakin ang Espiritu ng Diyos sa iyong katabi, sa buong iglesia. Isa lang dito ang ibaw ng Diyos. In worship, lahat ay pakikilusin ng Diyos in worship. Isa lang dito ang buong kagalakan na umiyaw na papuri sa Diyos. Lahat tayo ay dadalhin ng Diyos sa isang mababa na pagsamba, paghingi ng pabor mula sa Diyos. So God intimately designed the church. Ano yung binigay ko sa inyo last Wednesday? Intimately means deeply. Ibig sabihin, hindi po basta-basta ang creation ng Diyos sa atin. Kung pag-uusapan ng physical being. So sabi ni David, we are fearfully and wonderfully made for this purpose. Now, naitanong na ba natin sa ating sarili, bakit ako tinawag ng Diyos para maging bahagi ng iglesia? Bakit ako na walang kabuluhan or okay, diba, ganito yung aking kalagayan, walang-wala sa buhay, but God calls me. Bakit tayo na dating
lumalakad sa karumihan, walang malay sa kalooban ng Diyos, why God calls us? Dahil ang Diyos, sabi ng Scripture, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang Diyos, mula noon hanggang ngayon, ang kanyang knowledge is infinite. Sabi ni David, you know my substance, Lord. So alam ng Diyos kung paano bubuin ang ministry, ang bawat bahagi sa katawan ng Panginoon. And that's why, pagdating sa verse 7, balikan natin ng 1 Corinthians 12. Pagdating sa verse 7, anong mababasa natin dyan? Balikan natin chapter 12, verse 7. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Inilagay ka ng Diyos para ang iglesia ay mayroong mapakinabangan sa iyo. Sabi diyan, upang pakinabangan naman. Ang bawat sa'y ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. At sa mga following verses, sabi diyan, to one was given, anong binigay ng Diyos? The word of wisdom. Bakit mayroong word of wisdom sa iglesia? Para ang lahat ay makinabang sa wisdom na mula sa Diyos. So another word of knowledge. Bakit kailangan ilagay ng Diyos ang knowledge? Para ang iglesia ay palaguin sa mga kaalaman o karunungan na mula sa Diyos. At mabid ang church sa tama na kapahayagan ng kanyang plano ng kanyang mga salita. So another working of miracles to another prophecy. Iniisa-isa ni Pablo how God plays. How the Lord set in order. So another working of miracles to another prophecy to another discerning of spirits. To another different kinds of tongues to another the interpretation of tongues. So lahat ito ay deeply connected to each other at lahat ay Diyos ang naglagay. Upang ang katawan ay makinabang sa mga kaloob na ito. Maaaring hindi natin alam, sabi nga sa inyo kanina, how it works, pero it is happening. Kapag ang Diyos ay nangusap by His Word, by preaching or by teaching, ito'y lagi, sabi ni Jesus, ito'y may spirito at may buhay. Paano ito kumikilos? Sa magitan ng mga buhay na nababago ng salita ng Diyos. Lahat ito ay kailangan, lahat ng mga bagay nito na inilagay ng Diyos ay walang indispensable. Ibig sabihin, kailangan na ito ay mag-materialize. Upang ang buong iglesia, ang buong katawan ay makinabang din naman. Sabi sa verse 11, sabi diyan, datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at gayon ding Espiritu na binabahagi sa bawat sa ayon sa kanyang ibig. So as the Lord wills, as the Lord pleases, kahit gaano ito ka-complex mga kapatid, wala tayong magagawa kundi magpasalamat sa Diyos kung paano ng Diyos ginagawa mga bagay nito, ang Diyos ang nakakaalam. Nang sabihin ni David, in your presence there is fullness of joy. At sa mga papuri ng mga banal, doon ang Diyos ay nananahan. God inhabits in the praise. Kaya kapag ang bawat sa ay nagpasimulang magpuri sa Diyos in praise and worship, hindi man nakikita ng ating naked eye, pero ng ating spiritual na mga mata, ang Diyos ay kasama natin in His presence. Kaya lagi nating ilagay ang ating sarili in praise and worship. Na kapag tayo ay ipinatayo naglilid sa atin, then tumayo tayo with the humbleness of our heart, preparing to worship the Lord. At wala tayo sa ating mga sariling kaisipan na ating iniisip ay lagi lang mga pangailangan. Ano nang ating kakainin pagkatapos? Ano nga kakainin mamayang gabi? Bukas ano mangyayari? I-present mo lagi ang sarili as a living sacrifice sa Diyos. Upang ang Diyos na mabiyaya at mabuti ay manahan. Gumawa siya ng may kalayaan sa buong iglesia. Sino sa ating mga kapatid ang paglabas sa presensya ng Diyos, laging mayroong mga bagong karanasan sa Panginoon. Laging mayroong mga paghipo ang Diyos sa ating mga puso at laging mayroong mga bagong bagay na ginagawa ang Diyos sa ating kalagitnaan. So ganito ginawa ng Diyos ang kanyang iglesia. Sabi nga sa inyo kanina, like an embroiderer.
I can say also that naging mabusisi ang Diyos sa paglalagay. Ibig sabihin talagang by wisdom, hindi natin pwedeng maliitin ang isa't isa. God calls you. Hindi natin pwedeng ibaba ang iba dahil lamang sa maliit na bahagi, ang Diyos ang tumawag sa kanya. Sabi ni Pablo, mas binibigyan pa ng Diyos ng halaga o ng higit na pabor or panahon doon sa mga maliliit na bahagi sa katawan ni Kristo para patibayin ang iglesia. So si David is right nang kanya sabihin, we are fearfully and wonderfully made. So umagang ito, sino sa atin ang buong puso na magpapasalamat sa Diyos? Panginoon, salamat, you created me. You created my being. I am what I am by the grace of God. Sino ako na mahina para alalayan ng biyaya ng Diyos? Sino tayo na walang alam sa mga kalooban ng Diyos para bahaginan ng Diyos ng wisdom and knowledge? And how all these inner parts is working, ay ganoon din naman ang pagkilos ng Diyos sa kanyang iglesia. Pinakikilos ang bawat bahagi. Sabi sa ating binasa, to one was given this gift, a measure. Sa iyo ay ibinigay isang bahagi, the measure of faith. Inilagay ka ng Diyos sa iglesia, ganoon din naman sa isa. And we are interconnected sa katawan ng Panginoon para ano? Para tayo ay dalhin ng Diyos saan? Sa lubos na measure. Sa tinawag ni Paul na perfect man. Ating balikan ang Ephesians chapter 4, mga kapatid, sa ilang mga sandali. So huwag niyo kalimutan, lahat ng bagay na ito are interconnected. So ganun siya ka-complex. Kaya nga hindi tayo tinuruan ni Paul ng Biblia, ng Scripture, na magtinginan sa kahinaan ng isa't isa. Because kahit na mahina ang isang bahagi, kung ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang tumatawag at naglagay sa Kanya, wala tayong magagawa kundi pasalamatan ang Diyos sa lahat ng bagay. For all things work together for our good, sabi ni Pablo. So lahat ito, sabi sa ating binasa, ay ginagawa with the same Spirit. Until, sabi sa verse 13 ng Ephesians 4, we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. So yung paglalagay na ginawa ng Diyos ay may kinalaman sa stature of a perfect man or paglago ng iglesia. Gaano man kalaki o kaliit ang bahagi mo, tinawag ka para ikaw ay mag-contribute. Ang buhay mo ay na-fit together para ang all joints, sabi doon, all joints supplies, ano man ang bahagi mo, meron kang na-contribute sa katawan ng Panginoon. If it is the joy of your heart, para ikaw ay manatili in prayer, then gawin mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kung ikaw ay tinawag para mag-encourage in praise and worship, then pagsikapan mo, gawin mo. Ang iyong buhay ay maging karapat-dapat sa calling, sabi ni Pablo. Para ano? Until we all attain, hanggang tayo ay dalhin ng Diyos into a perfect man. So everything that God has placed in the church, lahat ito ay merong kanya-kanyang contribution. Mga magulang, kahit gaano tayo katanda na, ang inyong mga panalangin na dinadalangin sa Diyos para sa ministry ay malaking bagay para ang gawa ng Diyos ay mapanatili nating maayos. Kahit man tayo ay mga nag-testify in wisdom, nag-encourage sa isa't isa, huwag natin maliitin ang mga paalala ng mga magulang para sa atin. Sila inilagay ng Diyos para tayo manatiling maayos ang ating pananampalataya sa Diyos, pagkaunawa sa mga kalooban ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, that we may all attain in the unity of faith. So each one must work properly. Lahat ay kinakailangan kumilos. 11 to 16, verse 11, binasa natin kanina, ang Panginoon naglagay ng mga kaloob sa iglesia. So let's read it once again, bago tayo magtapos. Ephesians chapter 4.
And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers for the equipping of the saints. So pinakita ni Pablo how it works. For the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. So I can say na lahat ay kinakailangang mag-work properly according to the calling. According to the purpose ng Diyos na pagtawag sa iyo. Till we all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God to a perfect man. So that's the purpose. Kung bakit ito ay complex, kung bakit ang Diyos ay mabusisi na inilagay ang bawat bahagi para tayo dalhin ng Diyos into a perfect man. Kaya nga walang maliit na bahagi na hindi kailangan ng Diyos. That we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love. Sino ang gagawa nito sa kanila ng mga inilagay ng Diyos? May grow up in all things into Him who is the head of Christ. Kaya nga, kung naalala nyo, sabi sa inyo nung last Wednesday, by the grace of God, masasabi ko na ang Diyos ang naglagay sa ating mga bahagi. Ang masasabi ko na ang aking kalakasan, minsan ito'y nagagaling sa inyo, sa congregation, sa ating mga kasama sa buhay ng mga mananampalataya. Sabi ko nga, minsan pa sa Diyo, mayroong mga bahagi na nasa atin, na ating na-share sa mga anak ng Diyos. And at the same time, yung mga anak ng Diyos na mayroon ding measure of faith. So magitan nila, tayo rin naman ay pinalalakas ng Diyos. Ini-encourage ng Diyos. So everybody must working properly. Mga anak ng Diyos na bahagi sa katawan ng Panginoon ay kinakailangan kumilos, gumawa. Sabi pa nila, walang idol, Christian. Bawat tahanan ay kumikilos. Magulang kumikilos, lumalakad in faith. Down to the children. Down to this young generation. So we must work properly accordingly sa kung paano tayo inilagay ng Diyos. At ang sabi ni Paul, speaking the truth in love. We are, sabi diyan, to grow up in all aspects into Him who is the head, that is Christ. Ganyan ba ang ating pananampalataya sa mga panahon na ito? I want more of Jesus. I want more of you, Lord. Gusto kong maabot ang iyong calling sa buhay ko. Maabot ang bahagi ko sa iyong pagtawag, O Diyos. From whom the whole body, that's the church. Now, kahit man gaano tayo karami mga churches sa panahon na ito, sabi nga sa inyo kanina, this local church is nagre-represent ng kabuuan, ng paggawa ng Spirit of Diyos sa ating panahon. Sabi diyan, from whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies. So gaano ka-complex ang pagbibuild na ginawa ng Diyos sa iglesia. Na even mga young people, kailangan kayo sa pagkilos ng Diyos. You're young. Sabi doon sa prophecy ni Jeremiah, your young people will see visions, will dream dreams, at sila ay gagamitin ng Diyos para ibangon ang iglesia ng Panginoon sa uling mga araw na ito. Sabi niyan, according to the proper working of each individual part causes the growth of the body for the building up of itself in love. So lahat ito ay inilagay ng Diyos, bawat bahagi ay inilagay ng Diyos, at ang paggamit ito ay para patibayin, buuin ng Diyos ang isang imahe, which is Christ in you. Sa ministry na ito, walang ibang mahayag kundi ang Panginoong Kristo Jesus lamang. Hindi tayo sa ating sarili, hindi ang inyong mga manggagawa na tumatayo rito sa likod ng pulpito, hindi ang sino man na matalino sa atin sa mga bagay sa lupa, hindi sa atin ng mga pinayaman, materially or pinalago sa mga bagay. Hindi tayo itatayo para makilala ng sanlibutan, kundi para ipakilala sa sanlibutan na mayroong gawaan Diyos, mayroong katawan si Kristo na lumalakad sa uling mga araw na ito.
And that's why mga kapatid, kung naalala nyo ang isang statement ng prophet sa ating panahon, na binanggit niya na ang church na ito ay tinawag niya ng mystical body. Pag sinabing mystical, it is a supernatural na hindi o beyond human understanding. Hindi kayang unawain. Kaya ang sabi niya dyan, di ba, hindi kayo nakikilala ng sanlibutan. At yun dahilan, this ministry, this assembly, ay pwede natin sabihin na in its simplest na kalagayan, hindi tayo kayang i-recognize ng buong sanlibutan. Dahil sa sanlibutan, ang akala nila, kapag ang church ay dumadami na. So ang mga churches sa ating panahon, they're looking for numbers, for quantity. Pero ang iglesia ng Panginoon, siya ay babangon ng Diyos na mayroong quality. Mayroong espiritu, mayroong tama na espiritu na sumusunod sa salita ng Diyos. Mayroong paglago sa kalooban ng Diyos, mayroong tama na pagkilala sa mga gawa ng Diyos sa uling mga araw. Mga kapatid, yung dahilan, paulit-ulit binabahagi ni Brother Branham, hindi natin kailangan ng mga Bible schools. Hindi kailangan ng nobya ni Kristo ng karunungan ng lupa. Even Paul says that, not by the wisdom of man. Sabi niya, hindi ako nagsasalita sa inyo by the wisdom of man, but by the Spirit of the Lord. At ito yung akin nakita in this ministry, kung bakit tayo magpapatuloy at nagpapatuloy going to 45th year by the grace of God. Because hindi po sa akin, hindi sa inyong mga elders, hindi sa inyong mga deacons, hindi sa kanino man, kundi sa biyaya lamang ng Diyos. Lahat tayo ay pinagpala, ating palapakan ng Panginoon mga kapatid, for these words, for this salamat sa kanyang patuloy na pagpapakilala at pagpapahayag how grateful we are and how fearfully and wonderfully made this church ulit mga araw sa mga panahon na ito. Tayo natin ngayon kung magsitayo at ang Diyos magpala ng kanyang mga salita sa ating mga puso at ang Diyos pang kumilos, gumawa individually, pakilala pa niya kanyang kalooban sa atin mga kapatid. And I pray na ang Diyos sa patuloy na kumilos by Spirit sa ating mga buhay sa mga panahon na ito. Panginoong Diyos, kami nagpupuri pa salamat sa iyong mga salita. At gaano man kasimple ang iyong salita, O Diyos, believing that you are here in our midst, Lord, speaking to our hearts. At ikaw ay nangungusap na sa mga munting tinig mo, Panginoon, na iyong nilalagay sa aming mga puso. We're so grateful and thankful how this body, Panginoon, na iyong created according to your image and likeness, Lord God. Oh, kung gaano ito ka-complex, Lord, hindi namin lubos maunawaan without your Spirit. How this inner man, Lord, na nagkaroon ng desire, ng pagkauhaw sa iyong presensya. Sabi pa nga ng iyong likod, David, na sino ako para iyong alalahanin, Panginoon? Sino kami para maging bahagi ng iyong ministry, ng iyong pagkilos sa huling mga araw? Kami ay mga simple lamang na mga tao sa lipunan, mga tao na hindi nakikilala, mga tao na ganon, ganito, at maraming minsan mga issues sa buhay, maraming mga pangangailangan, at maraming mga bagay na, Lord, kakulangan. Subalit, sino kami para tumanggi sa iyong kalooban, O Diyos? As you please, as Lord, as you will, inilagay mo ang bawat isa sa iyong iglesia, sa iyong ministry, O Diyos. Sino kami para tumanggi, Panginoon, na dito ay mayroong mga maaring mahina sa laman, but you called them, Lord. You placed them in right position, Lord. Tinawag mo sila, O Diyos, para magamit mo sa iyong kaharian, sa ikatitibay, sa pag-ibig, hallelujah, sa bawat isa, upang ang buhay na ito ay maging isang ilaw ng buong sanlibutan, O Diyos, hallelujah. Hindi namin, Lord, pinagsikapan ng mga bagay na ito. You place us, Lord, by your mercy and grace. Nakita namin na itong kalooban mo, Diyos, sa buhay namin, Lord. Nakita namin ang iyong pagtawag sa buhay namin sa uling mga araw na ito. At salamat, Panginoon, na ikaw ang nagpakilala like David, Lord. Hindi kinakailangan ng maraming karunungan ng tao para maunawaan ang iyong biyaya, Panginoon. Hindi mo kailangan ng mga superman sa uling mga araw na ito, O Diyos.
mga tao sa lipunan para ma-build ang iyong kalooban, ang iyong kaharian, Lord. Una-una na tinawag mo, Diyos, they were just fishermen, Lord. Mga tao, mga simple, sa panahon na ikaw, Panginoon, ay nasa lupa, tinawag mo yung mga simpleng tao sa lipunan. Hallelujah. Para iyong gamitin sa iyong kalooban, O Diyos. Para ipahayag ang iyong salita. Para sila'y maggamit as an instrument in your kingdom, Lord God. At gaano man kasimple ang iyong pagtawag sa bawat isa, ang Diyos ay naluluwalhati. Hallelujah. May Diyos na naluluwalhati sa kanyang mga gawa sa uling mga araw na ito. Lord God, I pray for your people. I pray for this ministry, Lord. Gaano man kami mababa sa paningin ng mata ng sanlibutan, salamat, may kahabagan, mayroong biyaya sa iyo. Itinaas mo kami sa iyong karangalan, Panginoon. Hallelujah. Because your word says, those who are called, hallelujah, are justified by your grace. Hallelujah. And those who are justified are being sanctified, Diyos, by your word. And those who are sanctified ay iyong niluwalhati sila, O Diyos. Sa iyong paningin, ang iyong iglesia ay ibinangon mo na, itinaas mo na, O Diyos, sa iyong kalwalhatian. And that's why, Lord, hindi na kami nabubuhay in this world. Hindi na kami lumalakad like the work of this world, like the pattern of this world. We are parts of the body of Christ, and we are here to do your will, Father God. Nandito kami para gawin ayon sa iyong kalooban. Bless your people, bless your word. Pagpalain pa ang aming mga pisikal na pangatawan. Ang sabi na yung lingkod siyan, may the Lord prosper you in all things. Kung paano ikaw ay pinagpapala materially, physically, ay ganoon din naman sa Espiritu, O Diyos. Bless your people once again, Lord God. Pagpalain mong bawat isa sa lahat ng bagay. Kalakasan, kagalingan, sound minds, in all wisdom and knowledge, Lord. Dalangin ko that all things work together. Pangyarihin mo, O Diyos, every part of this ministry ay hindi namin dapat maramdaman na kami ay out of the place. Hallelujah. The fact na kami ay mayroong Espiritu na mula sa Diyos, we are a part of this family of God. At kami ay kabahagi, O Diyos, sa iyong kaharian, sa iyong pagkilos sa huling mga araw na ito. Gamitin mo pa mga munting buhay, aking mga mahal na mga kapatid, mga magulang, mga kabataan. Gamitin mo pa individually sa lahat ng bagay na iyong paggamit, O Diyos. With all this ministry, Lord God, salamat sa iyong gawa, salamat sa iyong pagkilos. At sasabihin din namin, Panginoon, like David, we are fearfully and wonderfully made by your grace, putting us in this congregation, in the body of Christ, of our Lord and Savior. Sa iyo ang lahat ng papurit pasalamat, O Diyos, pagdakila ay sa iyo. Hindi ko alam ang mga pangailangan ng bawat isa, but you know, well, Lord, alam mo ang kanilang mga pangailangan sa umagang ito. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, I pray and we pray. Amen and amen. Ating palapakan ng Panginoon. Can we shout, praise the Lord?